And find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa, pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukong? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basihan ng Bawat Hurado. Ako ang Batas. Ito isa sa madalas nyo nire-request. Gawin natin itong week na to para naisip ko, okay, tangin na, lahat ng mga lagi yun nire-request, yun ang panonorin ko. Fuck it! So, Cripply versus Batang Rebelde. Spatan natin. At bago natin spatan, kung di pa kayo nag-subscribe, mag-subscribe kayo. Alam nyo na yan. Alam nyo na rin na tinatarget kong mag 100k subs ngayong taon, which is nakikita kong hindi na mangyayari, pero wala pa rin wala pa rin masama na subukan. So, subukan natin, di ba? Tangina. Yun lang. Okay, game na. Flip Top, Gubat 14, dito pa rin, IEC Convention Center, Cebu. Cute naman ni Pangwalang Pistolero laban na sa natin ngayong t-shirt gabi. na yan. Isang pinakamalaking shoutouts lahat ng mga kasama natin dito. At syempre, mga kasama natin mula ng Gubat 1 hanggang ngayon, Gubat 14. Flip Top, magingay para sa sarili nyo at para sa lahat ng mga laban natin ngayong gabi. Shoutouts sa mga represent Collab, High Minds, Crown Manila, Flip Top Beer, tikman nyo yan. Kapag Yes, nakarating gusto na ko lalo tikman yan, sa Arik. lugar nyo. Real Jokes Floating, Hype Beat, Black Manila. Ito, bagong MC Collab, nalabas natin. At Apex Gaming 88, pati na rin Manila Play. At sa kanan ko, Naga City represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Cripply. Lagi nasa isip, enigma, gusto kitang damhin sa bawat sandali, akin ka sana. Enigma, sa'yo'y nahulog ang puso ko. At sa kaliwa naman, Ulit ito ni Cripply. Talaga nag-effort siya para sa ganung kanta eh. Para kay Arik eh. Sinulat niya yun, record niya yun. Diba? galing pa ng Tansa, Cavite, para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Batang Rebelde. Bakit tigil muna ang takbo ng oras kahit lamang ilang sandali? Dahil pakiramdam ko ay mapupubusan na ako ng panahon, kaya't laging nagmamadali. Nahabuli ng araw. Yung mataas ba na boses na yun, si Batang Rebelde rin yun? Tangina. Songer ah. Nice. Sa Black Manila kay Alvin Rosopa at sa Overkill Tattoo. Nanalo ng coin to si Batang Rebelde. Pili niya mauna. Tig 2 minuto dapat. Pero non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, Gubat 14. Batang Rebelde. Yeah. Game? Yeah. Bago ko i-bodybag si Cripply na mukhang Bicolanong Westlife. Like kung tingin nyo, bitter siya sa pagkatalo niya kay M-Site. Ito'y underrated king laban sa People's Champ. Doon pa lang sayang na yung nilaan kong dugo, laway at pawis. Kasi paglabas ng poster, nasa iyo na boto ng madla. Kaya bakit pa nga ba ako nag-practice? Pero kaya ikaw yung napipisil nilang manalo kasi ang ilong mo parang kamatis. Nangangamatis yung ilong mo. May lycopene sipon mo. Talagang ang kulit nung setup. Pag si Cripply nagka-nosebleed, ang tawag doon, tomato ketchup. Tapos kamukha mo si Abra. Loh, anong akala mo, gwapo ka? At kayo ni Abra ay may same face? Ulul, ang layo ng itsura sa original, parang estatwa ni Dwayne Wade. kasi yung lahi ni Abra, minahal ng tao. Yung lahi nyo sa Bicol, kinatatakutan. Kung si Abra may gayuma, ikaw may kulam. Diba? Koinoy, koinoy, koini, chow.
Tapos ito, unpredictable. Alam ko na sasabihin mo. May babagitin siyang pangarap para sa akin o gustong gawin ng magulang ko na maglalanding sa kanyang generic jokes na kung tutusin nakakatawa pero di naman tumatama ng direkta. 4-bar setup tapos iibahin yung punchline. Yan yung ginagamit niyang panggulat at pasabog para kayo ay masurpresa. Pero ngayon, na-diffuse ko na yung bomba kaya mawawala na yan ng kwenta. Tapos sabi mo kay Husky, kinawawa siya ng kinawawa mong si Acer. Ang yabang mo naman. Ikaw nga, tinalo ka ng 2 beses kung tinalo na si Jonas. Ganon ka katalunan. Tapos iiyak. Pero balita ko, sanay ka daw matalo ng matalo sa di mo malaman na rason. Sanay kang matalo sa di mo malaman na rason? Hindi kaya tanga ka? O napabayaan mo lang yung pag-iensayo mo kaya kinakalawang ka na. Kasi kami, nung quarantine, nakikipagpaligsahan ng rap skill sa barracks at sa pagsulat ng mga detalyadong rhyme schemes na babad. Siya naman, nasa bahay lang, tamang Cyril Manabat. Tayo na, focus siya sa osus. Yung cellphone talagang sa mukha pa niya tinatapat. Kakatutok mo sa ibang hinaharap, di mo natutukan sarili mong hinaharap. Tapos pag natalo, iiyak. At magmula nun, di na makatulog yung pakbet. Yung puso, nabalot ng galit at paghihigante. Talagang gusto ng manakit. Ilang taon na lumipas, tol, di ka pa rin makamove on sa sakit. Para kang gawa ng iskultor kasi nahubog ka sa pait. So anong gusto mong sabihin? May luto dito sa liga. O gusto mo ng luto? Pwes sasapitin mo sa akin yung fans mo malamang maubos luha. Ako'y kanibal na kusinerong itinapat nyo sa mukhang kutong lupa. Hannibal Lecter na may pagka-Cebuano twist. Bubuksan ko baon itong bobong puta, tapos yung utak, hihahalo ko sa gravy. Tuslubuwa. Gravy, tuslubuwa. Ganyan ako maghain, talagang busog sa mga bara. Di lang ginamitan ng utak, may puso pang kasama. Puso ata yun eh. Puso. Pero, pupuntosan ko na rin yun. Pati yung pait na sculptor, ginamit ko rin sa isang kanta kasi yun eh. Kanya parang bibigyan ko ng pass. Kasi kahit ako mali yung ginamit ko sa kanta, imbis na pait. Alam ko pait siya talaga eh. Pero ginamit kong pait. So, ganun din siya. So, puntosan ko na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. First round ni Batang Rebelde. Tomato ketchup, yan. Nagustuhan ko yan. Ilong kamatis. Kapag dumugo ilong, tomato ketchup. Stat 1 ni Dwayne Wade. Hindi sila magkamukha ng original ni Abra. Tapos Cyril Manabat. Kung paano niya sinetap hanggang rhyme. Yun, solid yun. Tapos yung sarili mong hinaharap. Tapos yun nga, yung pait. Sculptor, tas tuslubuha. Sapat na siya para maging puntos. Tas lalo pa sa gubat. So, Cebu, alam mo yun, i-factor in na natin yun. Pati yung puso pang kasama. Alam ko puso eh. Puso ba? Puso. Yung kanin ata yun eh, di ba? Alam mo pare, isa sa pinaka namimiss ko sa anong tawag dyan? Sa Cebu, pungko pare, sa harap ng Apple Hotel ba? Green Apple Hotel. Yun ata yun eh. Basta, ang sarap ng pungko doon. Tangina. Naalala ko na trip namin ni Moki tsaka ni Artag. Yun. Rest in peace kay Artag. Anniversary din niya kahapon, kung di ako nagkakamali. Kahapon ba o ngayon? Basta happy anniversary sa langit, pare. Yun. Trip na trip din ni Art yan. Pungko. Parang nilook forward namin yan. Sapatan natin ang first round ni Cripply. Panay tira to ng ilong. Sayaw ako'y inis na. Sobrang gas-gas na nung angle, tingnan mo ang nipis na.
Tapos, tang-ina nito ni Baluga, iyakin daw ako dun sa laban namin ni M-Site, tang-ina mo, asan yung luha? Tang-ina mo, kala mo, isa ka talagang true MC? Tinalo akong 2 beses ni Jonas, babadibag ko siya sa PSP. Pero sa totoo lang, babattle ba sila ulit nung panahon na yan sa PSP? Parang kulit kung oo no? Ibig sabihin 3 beses sila babattle. Bago ko ibadibag si BR na nagsasalsal pag nakachempo. Like, kung tingin nyong nagpapanggap banlag si John Leo. Tangina, nangingilag to sa akin dati pa. Takot akong makainkwentro kaso di mo ko maiiwasan na parang pinis ng barbero. Umpisahan natin sa kung ano ba yung mga gagawin. Umpisahan natin sa kung ano ba yung mga gagawin mo dito. Paparodi mo linya ko, linya ng iba, para maging epektibo. Gagayahin mo ender ko, mason gago. Nakulong ka sa ganyan na estilo, nakakadiring hanggang ngayon, yan lang ang kaya mong gawin bilang veterano. Tangina mo, di ko makakalimutan, binoto mo, Picos Machine. Sa election, di ka pa ready. Ako, di ako nangangampanya pero binoboto ko si Lenny. Sobrang tagal mo na dito, boss. La ka man lang tamod na kasali. Sa bagay, nakadikit sa'yo yung Picos. Paano ka nga naman dadami? 12 years ka na sa flip-top, la ka man lang copycat. Rebelde ka, tapos gupit mo, puta laging army cat. Subukan man na mag-rebat sa skills na mo, ikaw ay iwan. Pag sa gubat, kripli magdalo, rebelde lang tsansa magdiwang. Kilala to bilang laging round 1 sa tournament. Di man lang nakaka-round 2, magkaiba tayo, puta pets. Di lang ako umaabot ng round 2 kapag di ko trip ka sex. Alam mong si Creep iba husay, ipaghukay. Kung lahat ng makakalaban, ako'y nag-iisa tunay. Kaya abangan mo kung magkampiyon sa matira mayaman. Kasali to sa unang isabuhay. Nakineng ko inisinyo, yung Joker mas matimbang. Kasali din sa unang 2x2. Kampi niya si Rapido habang nagta-try out magsakristan. Kasali din sa unang 5-on-5. Tangina mo, lagi kang first. Kaso alam mo yung worst, bitch, na lagi kang first sa mga tournament, kaso wala ka pang first kiss. Tangina mo, batang revirgin. Pinanood ko lahat ng My Day mo. Nilalait mo yung crush mong college grad porque busted ka, pakahusay. Mas maganda estado sa'yo nung babae, Brad, tas nilalait mo ka umay. Dinadown mo pa yung above estado niya sa'yo sa buhay. Pakilala mo sa akin yung crush mo. Ako titesting dyan. Gagawin ko siyang responsable na single mom. Tangina, puro ka lu'lu. Lu'lu ka ng lu'lu, kaka-pornhub mo ng wild. Kumantot ka din, sabi ni Arik. Iba pa din pag live. Tangina, di pa nakakakantot ng bibig. Puro ka sal. Kaya ka may puro kalyo. Lapang panting na tatanggal. Bilang lalaki insulto. Bakla ka BR. Gusto mo ungol mo umeko? Gigil mo ko GR.
na yung puwet mo! Tangina, kahit sa kantot bars, kaya kang panisin. Tingin mo lang meaning, ini-spit ko man ay green finisher pa rin na parang Tajiri. Lakang bilang sa Cavite sa akin, hindi ka ready. Kung tuway mo bagim tol na tapat ka sa scary, ibalaro sa Bicol tol, creep na yung hard carry. Rebelde kontra mga ngaso sa gubat. Pinahantong, hinayupak, kaya hantong lagapak. Tingin ko'y wisek, magpaulan ka man ng balang ratatat. Di ako takot sa ambong pumatak. Kalaban mo, Bicolano, grabe bagyong kaharap. Kaya sinisiguro ko na body bagyong katapat. Mamaya maghahanap tayo ng burikat. Haba ng round ni ni Cripply, 3:35. Nga pala, salamat sa lahat na nag-correct sa akin ng huling video na hindi na pala kailangan i-subtract tong crowd reaction dahil tumitigil yung time kapag crowd reaction. So, salamat at naliwanagan ako. Pero ang haba pa rin ng first round ni Cripply. Lalong, di ba, mahaba. Tingin ko Batang Rebelde, mas sumunod siya sa oras dahil bitin yung pakiramdam ng round niya, lalo na kumpara dito ngayon. Although, sa points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points bibigay ko kay Cripply sa round 1. Pwede sana siya 9 doon sa magdiwang, pero sa totoo pare, hindi ko na kasi maalala yung magdalo, kumbaga kung paano yung reference na yun So, hindi ko siya mapuntosan. So, kung gusto nyo ikwento sa comments, ikwento nyo sa comments. Ma-refresh ang aking memory, di ba? Pero, nagustuhan ko ang nipis na ilong na ribat. Solid yun. Pati yung pinis ng barbero, hindi maiiwasan na parang, nakulit lang na pinis talaga yung term na ginamit niya. Hindi etits, hindi titi, hindi kung ano man. Parang, sa tingin ko kapag nagkikintuhan majority ng mga flip-top MCs, hindi yun yung term di ba? Tapos Army Cat, rebelde pero Army Cat. Tapos yung hindi ako maabot sa round 2 dahil di ko ka-trip ka sex, parang gano'n nata. Hindi ko trip ka sex. Tapos yung laro niya ng A above tsaka A above, puntusan ko yun. Gagawin kong responsableng single mom si Raulo. Tapos yung iba pa din pag live, ang galing yan. Trip ko kung paano niya ginamit. Iba pa rin yung live. Tapos yung dinudura niya green, parang Tajiri, pinuntusan ko yun. So, lamang ng 1 point si Cripply, pero tingin ko malaki yung difference ng first round niya sa oras kumpara sa first round ni Batang Rebelde. So, yun. Nilalatag ko lang sa inyo. Pata natin round 2 ni Batang Rebelde. Di daw maiiwasan, parang penis ng barbero. Eto payo ko sa'yo. Sa susunod na magpapagupit ka, itago mo yung siko mo. Para di ka tamahan, gago. Tas makakini daw tas ginaya si Tipsy D. Ako, laging round 1 lang ng isa buhay. Gago, may nakahanda na akong panapat dyan. Kung gusto mo sa susunod na tournament, sabay tayong sumalang. At panoorin mo kung magkampiyon sa pang 46 ko na salang. Speaking of tournament, siya daw yung unang magkakampyong hindi sumali ng isa buhay. Ayun, talo. Kung usapang pagkitil sa mga kampyon, baka pwede wag ka sa akin mag-angas. Baka nakakalimutan mo ako yung unang tumalo sa unang kampyon na si Aklas. Yung yabang nito, wagas, palibasa, pareho sila ng gang ni Sixth Street. Oo, meron siyang gang na kinabibilangan. Ang kaso, siya'y natisod sa kapatiran niyang niluhuran. Sa lahat ng kilala kong creep, ikaw lang mahilig sa dinuguan. Creep ka ba talaga?
Pwestong kaharap mo papalag. Tagiliran mo, gagawin kong sake, kutsilyo, gagamitin kong plug. Hindi ako takot sa'yo, maging kulay asul man ang iyong flag, dahil katapat mo, karibal niyong grupo. Ako'y miyembro ng Bold. That's gangsta. That's gangsta. Gold ni Wally represent. Pero joke lang. Joke lang, hindi talaga ako gangster. Joke lang, hindi talaga ako gangster. Isa lang akong freestyler. Sa katunayan, sinasadya ko ngang mag-stutter. Hinihintay ko kasing man-distract ka para magulat ka sa counter. Solid. Ako pa napili mong kapalitan, brother. Pues yan ay big mistake. Bibigyan kita ng L at kukunin ko yung victory. Ang tawag doon, give and take. L. O L. B. Ganyan ako mang body bag, mamahalin. Kasi kung usapang punches, ako yung ill. Yanigin ka ng aking jabat straight. Hindi to puro yabang lang. Kaya kang patulugin maghapon na parang holiday. Ilya, tupurya. Pare, this is not your lucky day. Dahil kahit bigay mo man ang iyong max, knockout ka pa rin tulad ni Holloway. At nung battle mo kay Bruce, may napansin lang ako. Hiniritan ka niya ng cringy mga tira, hindi kasama sa pandiinan ng liga, bla 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 bla, nirime niya sa Cripply Manzanilla. Take note, Cripply Manzanilla. Pero yung pangalan niya sa Facebook, Cripply Mansilla. So mali yung apelido. Nagkamali siya ng tira. Ano, hindi mo yun nakita? Ni hindi ka nagrebat para mabura yung binuhos niyang 12 linya? Bruce, asan si Bruce? Iba na tira mong pamilya. Yun ay mistaken identity ang sablay mo. At ikaw sa sobrang tanga mo, ako pa nagrebat para sa'yo. At mabalik tayo mga 9 or 10 years ago. Battle ko kay Lil Jon, rest in peace. Pero may linya ako doon na, may winard play ako na bayawak at bayawak. Laban niya kay M-Site, sabi niya, pagkaharap tong creep, kala mo reptile kasi tong mga bayawak. What a coincidence. Huwag mo sabihin nagkataon lang yon kasi nakalaban at inaral mo si Lil Jon. Kaya sa mga kapwa ko manunulat dyan, dapat kayong mag-ingat. Bantayan nyo tong si Cripply kasi magnanakaw to ng whip cups. Ang dali naman ang trabaho mo. Basta magnanakaw talaga, yung buhay maginhawa. Kitang-kita na yung katiwalian pero yung boto sa kanya pa rin pinagkatiwala. Palibhasa, nandito tayo sa bansang yung gobyerno na babalot ng hiwaga kasi pinamumunuan ng mga buwaya at may tumatakbong diwata. Binoboto mo si Lenny? Well, from the bottom of my heart, fuck the government! Yeah! Ang tanga mo, men. Nilabanan mo ko kahit alam mong medyo risky. Malamang 4-1 yung boto at ang karir mo, Cripply, ay magfe-fade na parang tira lang ni Dirk Nowitzki. Heavy user ka ng data? Bakit? Wala ba kayong wifi? Kung kutsain yung 3GS, akala mo kung sino siyang magiting. Pwes, daig mo pa nagbigte ngayong kaharap mo ko sa ganitong klase ng sining. Matapos kitang iwan sa ceiling, naagaw hiningang nakabitin, tsak mas magiging squatting ka sa 3GS, iiwanan kitang walang breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puta, hindi ko nakita yung oras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points ulit, no? So, parang talagang nandun yung dami ng bilang niya sa isang round. So, malamang kahit papano, dikit lang din yung oras na yun sa first round. Pinapractice ko nang maging conscious sa oras dahil malapit na ang isa buhay reviews ko eh. So, yeah. Hindi ko na-check pero pakiramdam ko mas maikli yung first round niya sigurado. Pero sige, hindi na ako magmamarunong tungkol sa oras. Ayoko rin naman i-rewind. So, okay. Nagustuhan ko yung kutsilyo, gagamitin kong plug. Wala, trip ko lang yung mga ganong klaseng imagery o brutalan, lalo sa battle.
Tapos yung counter, ano pa siya, no? Fake stumble para magamit niya yun. So, effective naman. Tsaka yung fruits, iba na tira mong pamilya. Ako pa nag-rebut para sa'yo. Yung dalawang yun, nastig yun. Tapos yung magnanakaw ng whip caps. Ang kulit eh. Shoutout sa whip caps. Yeah. Pagmamahal lagi sa kanila. Yo. Tapos Dirk Nowitzki. Tsaka yung walang breathing na laro. So, solid na battle so far. Entertaining siya. Salamat sa lahat ng mga nagrekomenda nito na panoorin ko, na i-judge ko to o i-analyze ko. Spatan natin ngayon ng round 2 ni Crip. Wala daw kaming wifi. Ang tanga mo, pre. Pero sa bagay, wala kaming wifi. Binagyo kasi. Alam nyo bang nag-gym tong si BR? Kaya tingnan nyo, mukhang mutant. Nung nag-gym siya ng 2 buwan, nakapag-lose siya ng 2 months. Sa gym nila doon sa entrance, may harang na manager. Yung membership may bayad 30-second massacre. Pag nag-barbell, may aalalay na lalaking ubod ng baho. Yung spatter nila laging merong hawak-hawak na tako. Healthy living ka? Healthy living ka? I doubt. Ang kapal ng yung pisngi. Pero buti pa sa gym, nag-workout ka, kayo ng crush mo, tol. Hindi! Ang ina mo, batang re-virgin! Pero kahit magbuhat man trip mo, di magtatagal kasi lagi ka mang mag-gym, boy, di ka niya mahal. Gym instructor na nasisante. Pero mukhang ganap ka pa din, bro. Parang pinag-gym mo lang din mama mo kasi pabigat ka sa inyo. Tangina. Tangina, batang rebelde. 34 years old, nakatira pa din sa mama. Pinapaalala ng iyong parents na magtrabaho ka, anak ng puta. Alam mo kung ba't natawag silang parent? Magbayad ka daw ng upa. Okay sana puntusan yun pero ayoko puntusan ang pagtawag mo na magulang parent Parang hindi ka puntos-puntos yung pagtawag mo ng parent Tangina. Rebelde. Sa kampo ni Rebelde may nagsuntukan. Pinag-awayan yung buwis. Yung isang rebelding nabugbog, nagpa-blatter sa pulis. Tiling no? Binagyupugad ni Rebelde. Mukhang praning yung mga gago. Ang weirdo nyo, nag-evacuate kayo sa kampo ng sundalo. Kaya pinag-C80 sila. Nasaktong pusi ka. Kung feeling mo pasulong ka, dapat lumikas, pabida. Pag di umiwas, di giba. Bagay dito sa nag-feeling matikas, pahinga. At pag-usapan natin clothing mo na yung pangalan Stay Rebel. Abangan nyo, meron silang collab ng Baby Jack of Tangina. Tingnan nyo, 8 months niya nang pinopost na few stocks left. Nang uuto pa tong pisot, para bumenta yan, i-bundle mo sa basahan na bilog. Hoy, baog! Hoy, baog! Binenta mo sa basahan na bilog? Hoy, baog! Sobrang baduy mo mag-perform pag di na-appreciate sa tao sisi. Sobrang lamya mo mag-deliver para kang si Enigma sa KOTD.
Tas pinopost mo pa talaga mga clip ng battles mo sa FB? Eh, ang pangit mo mag-edit para kang si JM Lopez TV. Pinipirata mo pa yung liga, tol, pabibo ka na poser. Ninanakawan mo si Enigma, puta sino ka si Fonger. At speaking yun of ang puntos. Fonger, So, doon sa mga yun. naaalala mo pa ba, nung talo ka, ikaw lang yung puro bars na tinalo ng tanga. Pinaglalait mo siya mula ulo hanggang paa. Sumagot siya ng welcome to my place. Body bag ka na. Sino ba yun? Si Fonger din ba yun? Tangina baka magreklamo itong gagong dami kong banggit pangalan. Erekta pa rin sa'yo lahat, sa'yo'y meron niyang kinalaman. Tung humarang di namalayan na ang admiral niyang kalaban ay nag-SS na Yisan Shintol kahit sino tatamaan. Usapang karera ay malayo agwat natin tarantado. Madaling mabit tong di nag-click dahil tong CBR palyado. Walang reaksyon, laging kalmado. Kumpiyansa sa sulat niya na pangit. Feeling may tira parang tomboy na merong kondom sa wallet. Back shit! Di ba mahilig ka mag on the spot? Yan ang iyong magiging downfall. Di masasalba ng freestyle, wak mong sulat at style tool. Kung magaling ka talaga, meron ako sa iyong hamon idol na kung talagang freestyler ka, freestyle tayo sa round 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points sa second round ni Cripply. Ang sakit lang ng pakiramdam talaga na mas mahaba yung round ng isa eh. Di ba? So parang hindi patas yung pag-score. Parang mas malaki yung inambag ng isa. So, yung binagyo kasi rebat, yan, solid yun. Tsaka in 2 months, yung sa gym. Tapos yung 30-second massacre, spotter may hawak na tako. Kayo ng crush mo tol, hindi. Yan, mga solid na ano. Pabigat ka sa inyo. Kampo ng sundalo, yung evacuate. Tikas pahinga, yan, natuwa ako dyan sa tikas pahinga. Maganda yung pagkakalaro niya doon. Tapos yung bundle mo sa basahan ng bilog. Tapos Fonger, kondom sa wallet, tsaka freestyle tayo sa round 4. Stig, kumbaga as expected, alam naman natin si Cripply kung paano. Actually, sila parehas. Yun lang talaga parang hindi lang makatarungan na hindi pantay yung oras. Yun lang lagi kong sentiment eh. Parang ang hirap na ibigay yung panalo sa isa kung mas mahaba yung oras niya. Pero yun, 12 points si Cripply sa second round. Tingnan natin third round ni Batang Rebelde. Okay, game? Game! Dinidis pa yung clothing kong may collab daw sa Baby Jack Apparel. Hipokrito, kanina sa CR nang-arbor ka ng Stay Rebel Towel. Diba? At Lili... Pag may fuse tack slip na lang kasi pag meron. Tsaka lilinawin ko lang, hindi ako nakikitira sa nanay ko. Siya yung nakikitira sa akin. Kasi matagal na akong pumipera. Nagtatrabaho din ako. Andito ako sa gubat, gumigera, habang siya andon, nakahiga sa pera. Kumpleto pa yung pagkain sa lamesa. Ooh. Handa na yung damit niya pang piyesta. Ngayon pa lang, nag-freestyle na ako, di na kailangan ng round 4. So be careful what you ask for. Pero sabi niya ng versikulo 12,
Kung may dapat abangan dito, comeback namin ni Tipsy D. Tama. Pero matanong kita, anong pakiramdam na sa'yo nakatutok yung atensyon at pagmamahal? Ako kasi kahit anong pakita kong galing, wala akong makuhang papuri o parangal. Yung mga tao nga, walang pakialam kung sa flip top, bigla akong matanggal. Sa akin, pare, meron kang makukuhang parangal at papuri. Yeah? Respeto sa'yo, Batang Rebelde. Pero sa kabila nun, 100% pa rin ako lagi kapag nagtanghal. Kung ikaw nasa kalagayan ko, kakayanin mo kaya? Ni hindi sapat yung gapatak ng sabaw na nilagang natanggap ko kapalit ng 1 dekada kong pagtsatsaga? Kaya nga sinadya ko na lang mag-choke at baka sakaling may mapala kasi mas na-appreciate daw ang tao pagkatapos niyang mawala. Oh! Pero ayoko pang mamatay. Gusto ko lang mag-wordplay, mga bay. Kung ako sa inyo, appreciate nyo na ako hanggat nandito pa ako. Kayo rin. Sabi mo, may crush ako, ulul, malapit na kaming bumuo ng pamilya. Nakausap ko pa nga si Enigma. Nakakalungkot mang isipin, pero maaaring ito na ang huli. Ang huling 10 taon ko sa liga. Ikaw putang ina mo, niraray mo yung konduktor sa magmaktol. Yung retiro sa pistolero. Alam mo bang sobrang hilaw at angwak nun? 5 lang kilala kong bobong rapper sa flip top. At ikaw yung 4 doon. Kaya kung usapang battle rap, huwag kang umastang eligible. Kasi kung usapan lang tugma, lamang ka lang kaya class ng 1 syllable. Minsan lang to mag-multi, puta, multi-call pa. Multi-call? Di trip mo, phone sex. Kaya pala sabi ng misis mo, lagi ka daw nakakulong sa kwarto at may kausap. Yun ang sa akin, sinumbong niya. Para daw laging may nag-aaway na pusa sa bubong nyo. Kasi minamaster mo iba't ibang uri ng paghalinghing, tang ina mo, bulbul ka. Kaya tong si Gago, ayun, nagkaroon ng impeksyon sa kanyang baga, kakainsayo sa bagong ungol niya. Oo, siya'y nagka-pulmonya, kakapractice sa pneumonia. Di mo na-gets? Kasi gunggong ka. Pero manyak talaga to eh. Sabi kay Jonas, ultimo mga madre, inaalok ko ng kantutan. Sana ba bumaba yung Diyos, tas i-God style ka niya. Ano, kaya pa? God style, no? Ang dami ko gusto sabihin, pero hindi ako sasalita. Mga madre, inaalok mo ng kantutan. Ang tanong, may pumayag ba? Di ba wala? Kasi hindi ka mukhang malinis. Saka wag mo nang pakialaman yung mga madre. That's none of your business. Pag daw nagsama yung Team SM, ang resulta, gay porn. Pero sa hotel, sabay daw silang nagsasalsal ni Sixth Street. Tangina, yan ang estilo nitong bitch pang LGBT, yung content. Malamang nagpapadildo yan sa tweet pag trip ng mga gay mong friends. Sobrang weirdo nitong creep na parang hit ng Radiohead. Kunwari pang nag-gets no? Di naman. Ikaw, eto minsan ka lang magpaka-technical, pero muntik pang mapahamak karir mo. Hindi nila masyado gets, pare, kasi mas bata yung crowd na yan eh. Diba? Hindi sila masyado exposed sa ganung, kumbaga, hindi stock knowledge ang kantang yun sa mga mas batang tao, tingin ko. Yun. Ako, gets ko, pero, di ba, hindi ako magugulat na maraming ang tinulugan yung reference na yun. Ganon. Kasi nung huling battle, ang sabi nito, dapat tanggalin sa YouTube yung katulad mong fake clown. Parang Saki versus Young One, tong si Husky mati-take down. Oh, alam mo ba mangyayari nun, ha? Tanga ka? Pag na-take down yung battle na yon, ibig sabihin, kasama ka. Bobo. Isa kang malaking timang.
Habang ako, may tikas at tigas. Dibdib at puso ko'y singtibay ng bakal, may ti. Wala sa sarili at ti. Gang sa panalo, kaya handang paslangin kahit sino man ang maging sagabal. O, tibay, tikas, tigas, tiwala, tigang. Yun ay 5 katangian na dahilan kung ba't ako'y lamang sa aking bobong ka-rival. Kasi 5 ti ang bumuo sa isang tulad kong bituin na parang logo ng tribal. Kita mo, nag-freestyle ako kanina, tol, on the spot, yun yung sinasabi mo. Kasi ako, handang sumugal at mag-eksperimento upang maging kakaiba. Ikaw, kung anong inaasahan nilang ipakita mo, yun lang talaga papakita mo. Kasi nga, alipin ka, nasunod-sunuran sa crowd reaction. Pasensya na kung aking nasita, pero paano ka naging master of crowd control kung yung crowd mismo ang master mo at kinokontrol ka lang nila? May napanood ako na recently na medyo ganun din yung sinabi. Hindi ko maalala kung sino nauna sa kanila pero pupuntosan ko na rin yun, yung crowd control na yun. Mahaba rin pala yung third round ni Batang Rebelde, so biglang napaisip ako ngayon, baka mahaba rin, hindi, marami siyang rebat no? Pero baka mahaba rin pala yung iba niya rounds. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 points. Third round ni Rebelde. Nagustuhan ko yung mga rebat niya sa simula. Stay Rebel Towel rebat. Ang galing. Nakahiga sa pera. Pagkain sa mesa. Damit pang piyesta na rebat. Sunod-sunod yun. Kumbaga hindi na setup punchline. Basta nirarhyme lang niya. Pero sa akin, astig lang ng mga rebat na yun. Be careful what you wish for. Ganda rin yun. Tiyaga, nilaga. Pagtapos mawala. Tas huling 10 taon ko sa liga. Yan, astig. Multicall. None of your business. Creep, Radiohead. Yun, yung kanina. Kasama ka. Takedown. Oh, yun. Ang ganda lang ng silip niya doon. T-Tribal, 5 T-Tribal. Kinokontrol ka lang nila. Yun nga, sa crowd control. Master ng crowd control. Ang galing. Magaling mag-freestyle din talaga to si Batang Rebelde. Tsaka seasoned MC rin talaga siya. Alam na alam niya kung paano bumatel. Komportable siya. Hindi siya kakaba-kaba kahit siniswitch niya sa freestyle tas balik sa written o kung ano man ganun. So, solid. Tingnan natin ang third round ni Cripley. Nakahiga daw yung mama niya sa pera. Tanginan to, masyadong happy. Shoutout sa'yo, tita. Kamusta higaan yung play money? Tangina, nag-freestyle din ako, sugal din yun. Tangina tapos, yung crush niya daw sila na. Makakabuo na ng pamilya. Ang tanong, tangina mo, kanino yung similya? Si Cygnus. Yo, mahilig to mag-anime reference. Kala mo tataktol? Magbabanggit ng Killua, Inuyasha, Mike Tyson. Kala mo ba ang cool? Natutuwa sa ganyang elements, yung mga may utak, sanggol, matanda ka na, dat nire-reference mo, YTV Patrol. Panginan to. Yo, mapapayosi lang to sigar na walang originality kasi mga anime bars nito ni BR, virtual reality. Seryoso? Tingin mo dyan pang matalino? Di mo ako makukumbinsi, bitch, nope. Di ako sa'yo maniniwala, parang sakmaestrong nag-fake choke. Yo,
Ako'y beast mode. Di ka masasalba ng anime, hindi yan cheat codes ha. Pang matalino kong laro, parang pang chessboard, bra. Oo, chessboard. Kala mo walang puntong sigurado? Ngayong gutom ako'y nakadama. Sa akin, kain ka obligado. Tangina chessboard, pang matalino. Dama, kain obligado. Ganon siya mag-bars, ini-explain. Kala mo, ang lupit mo, puta mo kakang clown tanga. Ano yung hayop na yan? Bars mo na, break it down mo pa. Dali, pinos ko lang. Bars mo na. Break it down mo pa. Ngayon, sa lahat ng nagre-request na reviewin ko yung battle ko, sinagot na ni Cripply para sa inyo. Oo, parang ang corny naman explain ko yung mga reference ko na parang, di ba? Then. At di ba mahilig ka mag-basketball? Ankle break ka sa akin, iiwang kitang naka-planking. Kung si Keram lagpas tao mag-medyas, ikaw lagpas tao ka mag-tuck-in. Panis ka sa akin, tol, kaya sa basketball, ikay taya kasi grabe kami sa Bicol. Lampas tao yung baha. Ano? Lampas tao yung baha. Ano, gusto mo ng freestyle? Gusto mo ng freestyle? Nagbasa. Huwag mo hawakan yung lente. Huwag gagalit sa'yo si Kev. Naalala mo banat mo kay Pistolero? Freestyle. Naalala mo banat mo kay Pistolero? Kinitil ko na tsansa niya magtagumpay and that's how I kill a win. Taga-motos ka, no? Kill a win. Ang galing! Mukha kang bayag na tatuan. Hoy, rebelde, pag nagkaanak ang lalaki, timbangin mo para meron ka na kilosan. Gagi. Yo, nung Huwag kasi kayo maingay, putang ina nyo. Nung nakaidlip daw tong batang to, naranasan niya yung kidnap. Meron pa. Sa taas daw lagi natutulog kasi puro ka sleep-ups. Underrated ka talaga, BR. Kaya ikaw ang lodi ko. Meron kang jokes, meron kang bars, meron kang wordplay uniko. Kidnap, sleep-ups, kinabisado mo baduy, yan ay nabisto ko na todo. Puro ka kornihan buhat ng yun iyong mais sa ulo. Tangina, nagbabalik ako ng gigil. Na timing pa sa'yong putragis ka. Kaya nababadrip ako sa'yo, inimagine ko 3GS ka. Tangina, di kita pagbibigyan, fuck you. Yayariin kita gamit ang aking mga 1-2 mapa-strategy o quotables, kalaban mo malasanchu. Alam kong ikaw ay jobless, wag ka na mag-asta panahenyo na saktong isa kang tambay. Kap, di original iyong disenyo. Tangina, buong taon kang puro talo. Ito ang yung pinaka matumalir. Walang kwenta, iyong karir. Di ka man lang nahanay sa smaglas na tagilid yung kap. Balakid na walang lente, tas delong nakadual beer. Ako ang pinakakupal here. Nakaiwas ka man sa meta nun. Laka ng takas ngayong third round kasi natapat ka sa master of crowd control na nasa best crowd. Yo, ito'y parang dark humor ni EJ versus Balakid nung malapit na magpakamatay. Parang lanseta na may round 3 versus badang na may hawak kamay. Puta, napakadami pa, bay. Basta ikaw ay aaray sa simpleng statement ko, men. Na-batch namin dami ng alias habang ikaw, Marvin Arias, si underrated pa din. Ibang date na to, gago. Ako na dito yung banta. Migrate na ngayong bago. Migrate ka na pa ibang bansa.
Kasi sa akin ikaw ay body bag sa mata ng tao, ikay si Bak magpapapil di rako og, si Jan Leo di inalibat. Ano kaya ibig sabihin nun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 kay... Round 3 ni Cripley, 15, no? So, parang dikit yung round 1 tsaka yung round 3. Pero round 2 dun ramdam yung pagitan nilang dalawa. Although all 3 rounds lamang si Cripley base sa points. Base sa nilista kong points. So, nagustuhan ko yung play money rebat. Kanino yung si Milia. TV Patrol. Sak Maestrong nag-fake choke. Ang kulit no? So, shout out kay Sakyo. Dama ka insigurado. Bars mo na break it down mo pa parang ganyan. Tapos yung lagpas tao na tuck in, lagpas tao yung baha. Wordplay Unico. Ganun ba talaga mga wordplay Unico? Inimagine ko 3GS ka. Tas Sanzu. Hindi original yung disenyo, cap tambay cap. Badang na may hawak kamay. Underrated pa rin, tsaka yung migrate ka na. Stig, solid na battle. Yun nga, all 3 rounds nakuha ni Cripley. Tingnan natin sabihin ng judges. Pero, yung 1 and 3 pwedeng, debatable yun. Dikit yung points nila. Pero round 2 yun talaga. May pagitan silang dalawa doon. Ito malinaw na Cripley para sa akin. Gubat 14, Cripley vs. Batang Rebelde. Mag-yes, mambes kung na-enjoy nyo yung laban na yun. Yung mga laban na panalo tayong lahat. Ang boto ng urado, 5-0. Magigay para kay Cripley. Isang dekada nga pala mula sa unang laban niya dito sa Gubat 1. Shoutout kay Sir Batang Rebelde. Putang na yan yung pinakayo ko makalaban. Meron pang isa. Ewan ko kung baka magkasalubong din kami sa ahon. Pero yun, shoutout kay Batang Rebelde. Malaki respeto ko sa iyo, sir. Bigyan mo akong towel. Yo, Ken, sir. Panoorin niya to kasi judge ako. Yeah, binoto ko si Cripley. Binoto ko si Cripley 1 and 2. Binigay ko yung round 2 kay BR. Yeah, round 1 ni BR parang sa kanya na. Tapos ang lakas ng bawi ni Cripley. Tapos pareho din ang sinabi sa round 2. Tapos sa round 3, ang lakas ni Batang Rebelde sa buong round 3. Tapos lalo na sa ender. Tapos si Cripley may kakaibang freestyle sa round 3. Kaya binigay ko yung boto ko kay Cripley. Round 1 to Cripley, round 3 BR. So Cripley. Ayun, binigay ko 1-2 kay Cripley. Pero yung 3, binigay ko na kay Batang Rebelde kasi parang yung ginawa ni Cripley nung huli, yung pagtakip niya doon, kumbaga kung hindi niya ginawa yung pagsilip. Oo nga pala, no, may ganun si Cripley, no? So pwede nga mapunta kay Batang Rebelde yon. Lalo pa dikit lang din yung bilang ng scoring nila. Yeah, factor din siya talaga. Niya doon bali wala na yung mga susunod na lines. Dapat hindi niya na nasabi yung kung tutuusin. Kumbaga joke na siya. Pero yun, shoutouts kay Batang Rebelde. Yung parehas yung rounds nila palakas ng palakas. Lalo na si Batang Rebelde. Best round niya yung round 3 tingin ko Tapos, ayun lang, shoutouts kay Batang Rebelde. Yo, J-Block, sobrang solid ng laban. Kung pwede lang tabla sana yon, sobrang effective nilang dalawa. Grabe din yung freestyle ni BR. Nahirapan ako pumili. Di ko alam kung tama ba yung decision ko. Pero para sa akin, round 1 nakuha ni Cripley. 2 at 3 siguro tabla siya para sa akin. Kaya nakakuha ng isang round si Cripley. Pero sobrang dikit lang talaga nun. Solid ng laban. Pero yun nga, panalo si Cripley para sa akin. Isa ako sa bumoto kay Cripley.
Ewan ko, parang all 3 rounds, sobrang detalyado ng mga material ni Cripply. Hindi, pasok din naman yung yung round 3 ni lalong yung round 3 ni BR. Pero, di ba, sa lahat ng aspeto, hindi lang sa jokes, hindi lang sa bars, tsaka maraming makikitang kung pakikinggan nyo, maraming seryosong mga bara doon. Hindi ko na parang isa-isahin pa, pero sobrang solid. Alam mo yung parang pinag-isipan talaga. Tsaka yun nga, pag yung crowd control din, yun, solid yung battle ng Cripply. Binoto ko si Cripply all 3 rounds pero konti lang. Pag bumabanat si Batang Rebelde, kuha niya, pero pag bumabanat si Cripply, nakukuha naman niya. Yeah, yun, all 3 rounds pero konti lang Cripply. Yeah. Solid na battle. Congrats sa inyong dalawa, yo. Yun lang. Sa ating latest episode ng basihan ng bawat hurado. Yes, susunod na yung Ruffian versus Saint Ice. Excited din akong panoorin yun dahil matagal ko nang di napapanood si Ice. Tsaka, yun nga, sa lahat hindi nakakaalam, kumbaga, hindi nakakapansin, parehas kami Paranaque represent. Nakakasama ko siya dati sa Paranaque, nagpapatato siya sa akin. So, alam mo yun, kahit papano, meron din kami pinagsamahan talaga. Yun lang. Tsaka, simula pa lang niya, nung panahon na try out siya, nakita ko na rin talaga na meron, na alam niya kung anong dapat niyang ginagawa. So, yeah, gusto ko makita yung naging evolution na niya through the years. Tagal siya hindi nagpakita. Di ba? Paano siya bumalik. So, yeah. Eto na. Mapapanood ko na siya soon. Next na siya. Yun. Salamat din sa lahat na nanonood lagi. Lalo na umabot ka sa dulo ng video. Thank you. Alam nyo na yan, pare. At malapit na yung komunidad event ng Hiraya Battlegrounds. So, sana kung taga GTA ka, Greater Toronto area ka, o taga Toronto ka, o kung ano man, kaya mong pumunta dito banda, punta ka. Dahil lilipad din si EJ Power mula Colorado, no? Tama, mula Colorado para bumatel. So may 4 na battles kung di ako nagkakamali, tas may mga performances. So masaya yun. Balita ko, paubos na yung tickets. So yeah, siguradong masayang event. Yeah, shoutout sa Hiraya. Shoutout din lagi sa Flip Top staff, sa mga kuya ko sa Flip Top, yo. Yeah, thank you sa inyo, kay Arik tsaka kay Kev, lalo na. Tapos sa lahat ng Flip Top fans, sa Flip Top community, Flip Top universe. Alam nyo na yan. Buhayin natin to hanggat buhay tayo. Yun ang sasabihin ko. So, yun lang. Hanggat sa muli, mga pare. Peace!